Talisay! Tunay na hindi matatawaran ang bayan ng Talisay sa kanyang gandang likas na sa mga hayop, mga halaman, payak ng mga mamamayan, at kapaligiran. Isa sa kanilang mga ipinagmamalaki at ikinabubuhay na rin ay ang pagtitilapia. At kapag sinabing Tilapia Farm, kilalang kilala sa Talisay si Mr. Guillermo Mang Emong Brion Cacao. Start po kayong pumasok sa tilapia business. Ilan taon po kayo? Pension 34. 34 po. Ano po ang naisipan yun po yung binasok ng business? Nakita ko magandang kultura eh. Nag-start po kayo sa magkano ang punan? Maganda. 200,000 po. Yung kita niyo po sa barko pares lang po ng kita niyo po. Oo. Tapos nag-start po kayo sa ilang pages? Apat. 4 pages po. Nung po throughout po nung 11 years, pinaka sobrang, ano ba, yung pagsubok na dumating doon sa Yung bagyong bilhin niyo. bakit po ano po nang nangyari po? Ano Ay, po walang natira eh. Walang natira. nangyari po back to start po? Back to start. Oo. Paano po yung panibagong capital Ay, po? hindi ko naman ano. Iba, kung talagang kilala mo lang yung talagang ball, hindi ko pa mautang. Tapos, sir, ilang pages na po meron sa inyo? Ilan sa mga pagmamayaring cages ni Mang Emong ng Tilapia Nursery. Dito, inalagaan ang mga similya o punla ng tilapia sa pamamahala ni Kuya Elmer. Sir, ilang buwan na po to? Ilang araw? Tapos may estimated kung gano'n po kadami? Sa isang pan po, ilan po? 250,000. Sir, paano nyo po naililipat to? Yung net po na, Ano yung sobra pong nipis na net? Yung siyempre, pino lang po yung butas. pag mamumukot kayo, hindi na sila lulito. Yung sa pagkain sa saan nga po kayo nagpapalaki? Hindi ang ginagamit ko technique sa Bulacan yun. Yung usually, marami naman ditong pagkain ng fish naman dito sa Batangas, marami naman. Sir, about naman po sa legal documents. Madali po ba kumuha ng mga legal documents? Mahirap. Mahirap po. Pero madali rin kung, halimbawa, legal ka naman, legal. Ano po yung mga kailangan? Mayor's permit, fishery permit. Sir, mas marirecommend niyo po ba ang pumasok ang isang entrepreneur sa agri-entrepreneur o sa industrial entrepreneur? Sa agri. Bakit po? Sa ngayon kasi, ang agriculture yung tingin ko na kahit na sa mga farm, kasi yung tao kahit na Tsaka mas low maintenance po ang agri. Hindi rin matatawaran ang mga naipundar ng pamilya ni Mang Emong galing sa tilapia. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Mang Emong ay si Kuya Elmer. Sa halos mahigit 5 taon nilang pagsasama pagdating sa pagtitilapia, siya na ang pinagkakatiwalaan ni Mang Emong pagdating sa pagsubaybay at pamamahala ng mga fish cages na meron sila. Sa paglibot niya sa amin, nalaman namin na hindi kasing dali ng pagbili natin ng tilapia sa palengke, ang pagpapalaki, pagpapakain at pag-aalaga ng mga tilapia. Nandiyan ang dapat nasa tamang oras ng pagpapakain, tamang pagsasama-sama ng magkakasing laking mga isda at pagbabantay sa mga ito. Dito din namin napatunayan na hindi sukatan ng edad pagkat may nakapanayam kami na mas bata pa sa amin, pero sa halip na nasa paaralan, nandoon at nag-aalaga. Ngunit kung iisipin, malaki ang naitutulong ng pagtitilapia sa kanila, kaya't gayon na lamang nila ito pinahahalagahan.
Ilang buwan po bago i-harvest ng isang tilapia? Ay, pare-parehas eh. May season kasi na pag malamig, Okay po. maabot ng 6 to 7 months ang harvest. Pag po mainit, yung Yung mga summer naman, nakukuha namin ng mga 5 months. 5 months. Kasi pag sa karanasan namin, pag malamig kasi ang tubig, hindi naman siya. Kaya lang matagal silang magutom eh, kasi mahina silang gumalaw pag malamig. Ano po yung peak season ng pag-harvest ng tilapia? Alarang. Tips po, mga tips. Bibigay po ninyo sa mga aspiring na gusto Sa mag-mag. mga depende. Mag-aaral. Sa gustong pasok ng negosyo, mag-aaral na dito. Mag-aaral na dito. Kung anong gusto mo, kahit anong gusto mo negosyo, mag-aaral mo dito. Sa isang araw na nakapanayam namin si Mang Emong, uuwi kaming may sapat na kalaman at higit sa lahat pang unawa. Hindi lamang sa buhay mangingisda, ngunit higit sa lahat sa kabuhayang dulot ng agrikultura sa Pilipinas. Alam mo ba si Melba? Hindi sila seryosong usapan. Yung experience sa atin yun, alam mo, hindi lang siya yung parang hanggang after documentation. Tapos na, yun yung natutunan natin. Grabe, madadala natin hanggang kahit maisipan nating mag-business, magtrabaho ng ano, remarkable na. Yung tilapyang to, ang dami palang process. Pero against doon sa lahat, pinaka natutunan ko experience is the best teacher talaga. Doon sa 3 taong na interview natin, hindi lang sila basta sabihin natin may napag-aralan, after 10 years, 5 years, nalaman na nila yung mga dapat nilang gawin. Thumbs up, grabe. Tama. Tsaka alam mo, hindi naman, mapa-industrial man yan, agriculture, o kahit anong negosyo, wala yan sa kapital, wala yan sa kahit anong meron ng business mo. Nasa tao nag-handle pa rin yan kung magsasucceed o mag-fail yung negosyo mo eh. Huwag nating iasa. Naalala ko yun. Sa akin naman, hindi ganun kadaling pumasok sa isang negosyo, lalo na kung hindi mo gusto yung business mong yun. Tama ka dyan. Tapos, Tama! Yan, nalaman ko din na hindi porket hilig mo lang yung isang bagay, yun yung papasukin mong business. Katulad sabi ni Kuya Erwin, hilig niya yun, pero kailangan pa rin yung experience, knowledge about doon sa ginagawa mo. Tapos, iba pa rin talaga pag yung mismong hands-on mo, yung parang doon mo nalaman, actual mo nalaman, hindi yung nalaman natin about sa libro or kahit saan man. Diba? Ako na. Tsaka hindi mo masukat dun sa ang pagiging successful ng isang agri-entrepreneur sa mga naipundar niya, kundi kung paano niya napaunlad at napalaki ang kanyang business. Diba, Melba? talaga, ganyan si Kuya Emo di ba? Invest lang siya ng invest. Kung mapapansin natin doon sa bahay natin napuntahan, simple lang pero parang yung pala, nalaman natin, mas marami pala yung ini-invest niya sa business niya. Tsaka, talagang, ang alam, talaga sa business, susubukin ka talaga. Kung talagang magaling ka, kung talagang deserving ka na doon sa gusto mo talagang kumita. Hindi basta kumita lang, kundi dahil gusto mo talaga yung ginagawa mo, nasa pusong ika nga. Ikaw naman, Kuya. Tsaka yung pinaka natutunan ko din kay Ma'am Emong na hindi sa lahat ng bagay kailangan ng pinansyal. Kailangan talaga ng dedikasyon, kailangan ng sipag, kailangan ng interes. Tsaka wag mamalitin yung mga bagay na makikita lang sa paligid. Kasi kung ano sabi nga niya, kung ano yung hinihingi ng panahon, kung ano yung sakyan na lang natin kasi baka dun mag-boom yung negosyo na naisip natin. Tsaka sa farm management, hindi siya simple, hindi siya ordinaryong business lang, hindi kaya pat sinabing farm management ay wala na dapat asikasuhin. Legal documents meron din. Mas low maintenance pa nga, di ba sabi niya, mas low maintenance pa yung farm management. Kaya sa tingin ko, mas appropriate pa nga gamitin sa mga panahon ngayong farm management, di ba? Saka sa ating bansa, di ba, tayo pinaglilibutan ng ilog, ng maraming lupa. Na pinasbasan tayo ng sobrang Agricultural talaga. Talagang kilala ang Pilipinas as agricultural country. So, farm management! Yeah!